let's discuss about the FITT formula. Okay, so pag sinabi natin na FITT or MFIT, that stands for mode, frequency, intensity, and time. Okay, so those four refers to the four important variables needed in the application of the different principles of exercise and creation of comprehensive exercise program. So, ibig sabihin, kung gusto daw natin na gumawa ng magandang program, pag sinabing program, yun yung susundin ninyo. Kahit ano mang emotion ninyo, ano man yung feelings ninyo, kailangan nyo sundin kasi that is the program. Now, para makagawa daw tayo ng maayos na program, kailangan natin gumawa ng MFIT, okay, or FITT. Ang isa sa alang-alang natin diyan is yung principles of exercises na pinag-usapan natin kanina lang. Okay. So, paliwanag natin, ano ba yung itong FITT na to? Ano ba yung MFIT? Okay, first one, let's talk about the frequency. Frequency. Okay. Pag sinabing frequency, how often? Gaano kadalas? Gaano kadalas ka mag-exercise? Kung gagawa ka ng program mo, gaano ka kadalas na mag-ehersisyo? So that is the pertain to the number of days of a person engaging in a physical activity or exercise program in a week. It should be performed at least 3 up to 5 days per week so as to attain most benefits depends on the person's specific benefit desired. It must be performed in a regular basis to be effective. Okay, so pag sinabing regular basis, yun nga, dapat po consistent natin na ginagawa. So, dapat po tayo ay sumusunod sa program. Sabi nga dyan, ang best na frequency or gaano kadalas na pag-exercise ay 3 up to 5 days. Pansin nyo, hindi pala best na dapat 7 araw o 6 na araw ka nag-exercise sa isang linggo. Kailangan mo ng pahinga. 'Di ba? Kailangan mo ng pahinga. Pero depende po 'yan sa specific na benefit na gusto mo. Okay? Kasi may mga exercise na good for physical conditioning lang. Yung bang hindi mo naman kailangan na palakasin yung endurance mo. Kaya hindi mo na inaasam na isagad yung pag-exercise mo na umaabot ka ng 5 days, 6 days na nag-exercise. Pero kung halimbawa ang gusto mo na program ay para tumigas yung katawan mo, tumaas yung stamina mo, yung endurance mo, pwede mong lagpasan to. Pero maglagay ka pa rin ng kahit isang araw na pahinga. Okay, depende nga sa program at depende rin sa kung anong gusto mong benefit na makuha mo. Okay, so that is about frequency. Ang sarap magkape pag umuulan. Kayo ba? Ano ba ang favorite nyong inumin pag umuulan? Hindi pa kayo pwedeng uminom ng alak kasi wala pa kayong trabaho. Diba? Saan kayo kukuha ng pang-inom nyo? Alangan mambuburaot kayo. Diba? Ang masarap na inumin ng mga kagaya ninyo first. Mga kape lang muna. Pag usapang kape naman, kung gusto niyo ng healthy na kape, black coffee. Yung nabibili na stick, yung mga stick lang, yung tig-2 piso yata ngayon yun eh. Dati 2 piso, pero ngayon baka 3 pesos or 4 pesos na yun. Mapait yun, pero healthy yun. Okay? Mataas siya sa antioxidant, nakakapagpabata siya, diba? Tapos, nakikleanse niya or nalilinisan niya yung sikmura, yung mga unwanted fats, yung mga taba na umantika na hindi kailangan sa tiyan natin, mailalabas mo siya. Kaya pag nagba-black coffee kayo, madalas kayong magbabawas or magsi-CR. Okay? Pero hindi naman yung parang minuto nagsi-CR ka. Hindi. Kapag nag-take ka, minom ka ngayon, susunod dyan, magsi-CR ka na. Ganon ang epekto ng black coffee. Okay, next tayo, intensity. Pag sinabing intensity, we are preferring to the how hard, gaano kabigat. Okay, yung isa, gaano kadalas. Ito naman, gaano kahirap, gaano kabigat. Okay, it refers to the required exertion of intense physical activity to be performed or work
against a load greater than normal. Okay? So, narinig na naman natin. Pag sinabing greater than normal, matik yan overload agad. Okay? To determine appropriate exercise intensity, various methods including heart rate, percentage of age predictive maximal heart rate, and oxygen update reserve, and perceived exertion can be utilized. So, huwag na natin pahirapan sarili natin. Basta pag sinabing intensity, ibig sabihin yan, how hard, gaano kahirap, gaano kabigat, okay? Gaano kahirap, okay? So, how hard, that is intensity. Next one, time or duration. How long? Gaano naman katagal? Okay, isa-isayin natin ha. Frequency, gaano kadalas? Intensity, gaano kahirap? Time and duration, gaano naman katagal yung exercise na gagawin mo? This is the length of time that the activity session is performed. At least 30 minutes of moderate intensity exercise is recommended per day on at least 5 days a week. So, pag 5 days a week na 30 minutes, that is 150 minutes per week. Pag nabuo mo daw yung 150 minutes per week, meron ka ng moderate intensity exercise na ginawa. Healthy ka na nun. Okay? Or at least 20 to 25 minutes naman kapag vigorous intensity exercise. Ang pinag-uusapan natin dito, for example, moderate intensity, halimbawa, jogging. Okay? So, 30 minutes kang nagja-jogging 5 days a week. Okay? So, that is a moderate intensity. Napansin niyo, kapag medyo madali, kailangan mo ng mas mahabang oras ng pag-exercise. Pero kung mas mahirap yung gagawin mo, halimbawa, running, ang ginawa mo, 20 to 25 minutes of running or weightlifting. Sabi dyan, vigorous intensity. Ibig sabihin, mas mabigat. Okay? Mas nakakapagod, mas nakakahingal. Kahit na 3 araw ka na lang na mag-exercise sa loob ng 1 linggo. Okay, clarify natin ha. Sabi dyan, sa time or duration, kung gaano katagal dapat na mag-exercise. Okay? Sabi sa datos, kung ang exercise na gagawin mo ay hindi ganon kahirap, kailangan mo mag-exercise ng 30 minutes a day sa loob ng 5 araw. Okay? So, dapat sumatotal 150 minutes per week ang magawa mo. So, ibig sabihin, kailangan makagawa ka ng 150 minutes na jogging sa loob ng 1 linggo. Okay? Itong kabila naman, vigorous. Ibig sabihin, mahirap, mas nakakahingal, mas nakakapagod. Kahit 3 days ka na lang na mag-exercise kung mahirap. 20 to 25 minutes a week. So, nakita nyo, 75 minutes per week. Halimbawa, ang vigorous intensity exercise mo ay running. So, tumakbo ka ng 75 minutes per week. Pag nabuo mo yan, ibig sabihin, you are healthy. Okay? Pero uulitin ko hindi po pwede na sa 1 araw mo lang gagawin yan. Yung 150 minutes at 75 minutes na lang na yan. Bakit? Kasi nga babalik tayo dun sa principle of reversibility. Diba? Kailangan consistent pa din ang ginagawa natin. So, hahati-hatiin po natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, para makagawa tayo ng maayos na program, ang basihan pa rin natin yung principle. Okay? Yan. Next, type or mode. The type of mode refers to the physical or type of physical activity you perform. So, example, depende sa'yo kung anong klaseng exercise ang gusto mo. Kung anong sports ang napili mo. So, aerobic, kagaya ng walking, jogging, running, swimming, biking, okay? Or nandiyan naman si basketball, volleyball, badminton, and non-traditional games. Nasa sa'yo yan. Okay? Ikaw na din yung bahala na kung sa tingin mo, yan ay mahirap, yung isa naman ay medyo mahirap lang. Kung medyo mahirap lang, dagdagan mo yung minutes ng exercise mo. Pero kung alam mong mahirap, mas nakakahingal, mas nakakapagod, kahit bawasan mo, okay lang yan. Okay? So, that is what we call the FITT formula. So, ang MFIT, that stands for mode. Sinabing mode, anong exercise? Frequency, gaano kadalas? Intensity, gaano kahirap?
and time gaano mo katagal na gagawin. Para makagawa ka ng isang program, kailangan mong sumunod sa different principle na pinag-usapan natin kanina. Okay?